may I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. I would like to seek an reconsideration, Your Honor, of that recent resolution to cite me in contempt, Your Honor. Yun yung dahilan bakit natin siya gustong nag-move tayo na to cite in contempt. Kaya, Mr. Chair, I stand by my motion, Mr. Chair. The set fund. I respect your Yun po your yung- answer to that. May clarification. Pero Oo. you respect me also na hindi ako naniniwala. I understand. Po talaga. So, kahit na common sense, i-apply niyo dyan. Ah, No? Kahit na common sense, attorney, Camora, i-apply niyo dyan. No? Talagang imposible na talagang ito maaring ibinulsa, di ba? O maaring kung saan na napunta. Kaya imposible yung nangyari na sa isang araw pumunta ka sa iba't ibang probinsya para mag-disburse. yes, Mr. No? Imposible Yes, Mr. 'yon. At gamitin naman natin yung yung kahit na konsensya or kahit na common sense para diyan po. At gusto natin na dahil ito ay under review, sinasabi niyo hanggang kailan po, Mr. Chair, yung review nito? Hindi pa po namin masabi, Mr. Chair, since ang mga involved po ay kasama po dito sa hearing madalas. So, we will try po as soon as, kung... Okay, so Mr. Chair, no, I hope yung COA would be prudent enough, at saka talagang tignan niyo talaga kung paano ginagamit ng Office of the Vice President at saka ng DepEd before itong confidential funds. Very cool din kayo sa Thank you. pagsagot. Thank you. Okay, so tayo po, ginagawa lang natin yung trabaho natin. So naintindihan po natin yun, di ba, attorney? Yes, ma'am. We Okay. understand. Dito sa letter, alam niyo parehas talaga kami ng line of thought ni General Acop Representative Acop, yung mga tanong niya, natatanong niya na dito sa letter na ito. Except for doon sa binanggit yung pangalan ko. Okay, so ito doon sa fourth, at in-emphasize pa, Madam Chair, Mr. Chair, for the sake of exposure. Ang tanong ko lang kay Attorney Lopez, Mr. Chair, napapanood niyo po ba ako or nasusubaybayan niyo po ba yung mga nire-raise ng representasyong ito sa mga budget hearing? Hindi po lahat, pero may mga instances, Yes. Your Honor, Mr. Chair. So nasusubaybayan niyo po ba yung posisyon ng Makabayan Black sa confidential funds? Yes, Your Honor. Ano po yun, kung alam niyo? That certain agencies should only be given, should only be allotted confidential funds. Not all agencies. Am No. I right? I'm sorry. Medyo kulang. So, ang position po ng Makabayan dyan, pati ng kinatawang ito, ay i-abolish talaga ang confidential funds. Dahil, eto na nga, This is it. Nakikita na natin kung paano nagagamit, O paano siya nami-misuse. Based naman dito sa mga nakikita na natin. Okay, so sinasabi ni Attorney Lopez, Mr. Chair, for the sake of exposure. So ano po yung ibig sabihin bakit parang in-emphasize nyo pa na ako ay ni-raise ko itong confidential fund for the raise of exposure. Anong tingin nyo mapapala ko na i-raise ko to for the sake of exposure? Respectfully, Your Honor, Mr. Chair, may I be recognized? You're recognized, Attorney Lopez. Thank you, Sir Chua. Ma'am, as mentioned earlier, the letter that we have submitted is a mere request to the Commission on Audit. Yeah. It is a simple statement of our position, given that there is a ongoing audit investigation on the confidential funds. No, you are not responsive, Mr. Chair, Okay. doon sa tanong ko. So anong mapapala ko lang doon sa sinasabi nyo at in-emphasize nyo pa for the sake of exposure. No? The only purpose mentioned is to expose to the public the use of confidential funds. So the only purpose ay expose ko lang yan? Tingin mo wala akong dahilan bakit natin nire-raise itong confidential funds? Hindi naman po, Your Honor. Ito lang po yung position namin as an office. Hindi naman namin sinasabi na wala po kayong purpose. Except, To expose it. no, in this case kasi, Your Honor,
the premise is that hindi pa po final yung findings ng audit investigation. So we feel that it was not the right time to release it because it was inconclusive. It was not final. Yun naman po. But it is not to say, Your Honor, that you have no purpose Yes. really at the oo. end of the day. Meron po kayong position. I understand that as member of the Akbayan. Makabayan. Sorry, Your Honor. Makabayan Block. Yes. As member of the Makabayan, mula pa nung panahon ni former representative sa Turo Ocampo, against na kami sa mga confidential funds, sa mga iba't ibang funds na walang control, no, yung ating taong bayan. Kaya yung pag-expose natin ng confidential funds, hindi lang yan sa panahon namin. At nakita naman natin yung mga experience niyan. Instead, di ba, kung meron tayong confidential funds, ibigay yan doon sa mas tangible na mga projects, mapapakinabangan ng taong bayan, di ba? So, yun po yung ano namin doon. At hindi yung dahil in-expose lang natin. Kasi meron din kasing statement si Vice President, with due respect, na ginamit itong confidential funds, no? At napag-usapan namin with the Speaker. Walang ganon. For the record, Mr. Chair, no? Walang ganon na itong confidential funds kaya daw in-expose ni France o kaya in-expose ng Makabayan dahil meron kaming kontsabahan ng speaker or leadership. Walang ganon, no? Nakita niyo naman, no? Bakit natin expose ito? Dahil may nakita tayong notice of disallowance at bukod pa dun sa purpose natin na syempre hindi dapat nagkakaroon ng confidential funds. So, yun po, no? Para on the record, malinaw lang yung posisyon ng Makabayan at ng kinatawang ito dito sa confidential funds at walang kinalaman si Speaker, with due respect, no, kung bakit namin ini-expose yung confidential funds. O baka naman isipin na naman ni Vice President na pinagtatanggol natin ng Speaker. Wala pong ganon, no? Dito sa Kongreso, magkakaiba man kami ng position dito sa Kongreso, we respect each other's political position, political belief, no? So, talagang gano'n na, kasi iba-iba talaga pinanggagalingan. Okay, so gusto ko lang di ba? Gusto ko lang din dinawin yung point na yon. Well, ako rin, Mr. Chair, nag-expose, ako rin yung nag-motion for subpoena duces tecum dito sa confidential na 125, kung natatandaan niyo po, no? At ang reason doon ay dahil meron tayong nakuhang ND, Notice of Disallowance. At tama naman, at tingin niyo ba, may karapatan ang mamamayan na malaman nila itong pinagkakagastusan ng confidential funds na sinabi ko naman doon sa when we hear the budget of the COA that time. Your Honor, the agency errs on the side of prudence because according to the JC Memorandum Circular, this is information that is only given to certain agencies. Yun lang naman ang Yes. position namin. We Kaya- just want to be on the prudent side of releasing information. Yes. Kaya nga, in aid of legislation, binuksan natin itong issue ng confidential funds. Wala pa ang VP, wala pa ang OVP, ay issue na natin itong confidential funds. Kaya gusto natin talagang mabago, no? Yung pagtingin dito sa confidential funds. Okay, Mr. Chair, nung tinanong natin during the budget hearing of the OVP, yung tungkol sa, ako yung first na nagtanong doon sa budget hearing ng budget ng OVP. Did you remember that, Mr. Chair? Nandun ka sa likod ni VP. Opo, Oo, yes, nandun yes. ka sa likod ni VP. At talaga namang hindi ako satisfied kasi wala naman siyang sinagot. 2 linya lang yung mga sinabi niya, di ba? So hindi ako satisfied talaga. Okay, Mr. Chair. So, yun lang, no? Gusto ko lang linawin yung ano ba yung position namin sa confidential funds? Ano ba yung papel dito ni Speaker? No, walang papel whatsoever si Speaker doon sa pag-ano namin, pagbusisi namin sa confidential funds. Hindi lang naman OVP. Kung mapapakinggan niyo ako, ang Makabayan, hindi lang confidential funds ng OVP ang kinikriticize namin. Tama? Okay, so, Mr. Chair, kanina pa kasi, no, na tinatanong natin si Attorney Lopez na sinasabi niya parang wala siyang alam sa confidential funds. Not until
na sinabi ng ating si DS Suarez, yung tungkol dun sa dalawang letter. Na ang ibig sabihin, meron siyang alam kahit papaano dito sa confidential funds. Pero kung di pa binrout out itong letter na to, na talagang kayo, yung nakapirma dito, ay talagang mukhang pangangatawanan ninyo, no, na wala talaga kayong alam. Tama ba yung impression ko? Your Honor, wala po talaga akong alam as regards the disbursement, utilization. Hindi. Hindi yon. Yung the whole, yung confidential funds. Kasi parang sinasabi mo kanina na labas ka doon sa confidential funds. Kasi from budgeting, kasi tinanong ko nung last meeting, si Mr. Tendo, Rabago, napag-usapan naman talaga ito, no, yung 125, na pagre-request, no, nung 125. So may alam ka doon. Siguro ma'am, for the record, Mr. Chair, Your Honor, Mr. Chair. Yes, Oo. please continue, Ayun lang Attorney po yung Lopez. point of clarification. Ang point of clarification is that I am aware that in the budget of the OVP, meron po tayong confidential funds. Ang wala lang po akong direct or personal information is as regards the utilization, disbursement of Well, the said fund. I respect your, Yun po your yung- answer to that. May clarification. Pero Oo. you respect me also na hindi ako naniniwala. I understand, Your Honor. So naniniwala ka ba na yung confidential fund is a public fund? Uh, It is not private. yes, Your Honor. Okay. So lahat po ng public fund, according to the law, ay ino-audit yan. At tinitignan kung saan ginamit at dapat alam din ng bayan, ng taong bayan, saan niya napunta. Yes, Your Tama. Honor. Oo. Kaya walang confidential na nga, kino-confidential pa natin, no, yung paggasta nito. At sinasabi natin, kaya gusto natin baguhin yun eh. Kung magtutuloy pa rin yung confidential fund, hindi lang dapat speaker, hindi lang dapat Senate President, hindi lang dapat agency ang nakakaalam nitong utilization ng confidential funds. At doon tayo nang gagaling, mabago yung mga no. But of course, ang position namin, i-abolish yan. Okay, Mr. Speaker, dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, Mr. Chair, sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba, request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the subpoena. It was really just a request directed to the Commission on Audit, Your Honor. Pero Mr. Chair, on the second paragraph nung kanyang letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, no, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Ayun, na-explain mo na yon. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Are you demanding the COA na wag sumunod doon sa subpoena do sa STECUM? If Your Honor, Mr. Chair, Please continue, Attorney yes, Lopez. if you read the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read in the Well, entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi, parang demanding na yon, commanding na yon para sa akin, no? And Okay? yes, and Okay, may I so also kung- add, Yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, Yung utusan COA. ang COA na hindi kami sundin ang ah, Congress or House of Ah, Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed to raise. So, Okay. which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina, Mr. Chair, no, binanggit na ng ating mga colleagues yung mga dahilan, no, kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair. At I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule,
one of the um, reasons on the is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair? I move. Your Honor, Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? uh, Duly seconded? Is there any objection? Your Hearing none, the Honor. motion is carried. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President to, Attorney, wait for me to acknowledge you. okay, I'm sorry. For that, Apologize, Your Honor. Yes, Attorney Your Honor, Mr. Lopez. Chair, I would like to seek an reconsideration, Your Honor, of that recent resolution to cite me in contempt, Your Honor. For the record, it was just a respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them or to order them or to commandeer them into something that they did not want to do. It was really something that we requested of the Commission on Audit. And at the end of the day, it is still the Commission on Audit who will decide best, Your Honor. And on another matter, this is a personal note for the Congressman Franz. Ma'am, I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Honor. I deeply apologize, and I wish and I hope you would consider my apology. This is my personal apology, ma'am. And I would like to request to the members of the Honorable Committee to lift that contempt order or to reconsider and grant my request, Your Honor, not to cite me in contempt. Maraming salamat, Your Honor, Mr. Chair. What is the pleasure of Congresswoman Franz Castro? Well, Mr. Chair, on a personal, no, the apology is accepted. However, in the totality of the discussion from 10 o'clock up to now, nakita natin, Mr. Chair, no, very evasive, yung mga sagot ni Attorney Lopez. Tsaka nakita talaga natin na itong letter na to, hindi lang itong letter na to, Mr. Chair, yung totality talaga ng mga discussions pa kanina. Yun yung dahilan bakit natin siya gustong nag-move tayo na to cite in contempt. Kaya, Mr. Chair, I stand by my motion, Mr. Chair. Okay, since we have already cited Attorney Lopez in contempt, the question now is the period. So what is the pleasure of the body? May we know from Congresswoman Franz Castro? Since maximum naman, Mr. Chair, no, na penalty natin dito is 10 days, considering the health no nung ating resource person. Nakita naman natin siya kanina, no. And naging matyaga naman siya din sa pagsagot sa atin. So we will have the next meeting on November 25, Mr. Chair. So I move na until November 25. Which is on Monday. Yeah. Okay, is there any second to the motion? Second. Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried.